umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Naway magamit po namin ito na kalugod-lugod at kaaya-aya po sa inyong harapan. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maintindihan po ang inyong mga salita na ibabahagi at ituturo po sa amin ngayong araw na ito. At mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po. Narito pa din po tayo sa aklat po ng Exodus at ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang Exodus chapter 27. Ang Exodus chapter 27 po ay isang napakahalagang kabanata po sa salaysay ng paglalakbay po ng mga Israelita kasama po ang Diyos. Idinetalye po dito ang pagtayo po ng dambana, ng handog ng susunugin at ang patio po ng tabernakulo na sentro po sa mga gawi po ng pagsamba ng Israelita. Ang kabanatang ito po ay hindi lamang nagbibigay ng blueprint para sa mga pisikal na istruktura na tinayo po nila, kundi sumisimbolo rin po ito sa mas malalim na espiritual na katotohanan na mahalaga po sa buong kasaysayan ng Biblia. Ipinakita din po dito na ang kahalagahan ng pagtupad ni Moises sa utos na ito upang mapanatili ang kabanalan na kinakailangan po para sa presensya ng Panginoon. Pinapakita din po ng talatang ito sa atin na ang Diyos po ay detalyado, makapangyarihan at banal. Sapagkat ang detalyadong mga tagubilin para sa altar at ang looban po ng tabernakulo ay nagpapakita ng hangarin po ng Panginoon sa kayusan at paggalang po sa pagsamba. Ipinapakita nito na ang Panginoon po ay hindi siya pumipili ng basta-basta po. Sa totoo lang po, habang binabasa ko po ang talatang ito, nahirapan po ako sapagkat puro detailed instructions po ito ng Panginoon kay Moses upang magawa po ang sambahan, tabernakulo at dambana ng handog kung saan doon sila naghahandog upang malinis sila mula sa nagawa nilang mga kasalanan. Naisip ko po na ito lang po ba yun na puro sukat at pag-uutos lamang ng pagtatayo ng mga nabanggit na yun? Kaya nag-research po ako at sa akin pong pagre-research, natuklasan ko po na hindi lang po pala ito tungkol sa mga sukat at detalyadong paggawa, kundi ito po ay nag-uudyok po sa atin sa bawat isa na isaliksik ang kabanalan po ng Diyos at ang ating paraan ng pagsamba. Ito po ay nag-aanyaya po sa atin na mag-isip, hinggil po sa sakripisyo po ni Kristo at ang biyayang nagpapahintulot po sa atin na lumapit po sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang patuloy na pagliyab po ng lampara na makikita po sa talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na panatilihin po natin ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay upang magningning po ito sa harap ng iba. Nang sa gayon po ay sila rin po ay magpuri at makakilala sa ating Ama po na nasa langit. Sinasabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Si Kristo po ang tunay na ilaw, ang ating ilaw, na dapat laging nagliliwanag at nakikita po sa ating mga buhay. Ang kabanatang ito po ay hindi lamang isang kasaysayan ng pagtatayo ng isang dako ng pagsamba. Ito po ay isang kabanata na puno ng simbolismo na nagsasalita po sa puso ng bawat isang mananampalataya. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, ang kahalagahan po ng pag-ayuno at ang kagandahan ng presensya ng Diyos.
Sa pag-aaral po natin ng bahaging ito, binibigyan tayo ng malalim na katotohanan na nais ng Diyos na manirahan kasama ang kanyang bayan at ginawa niya ang paraan para tayo ay makalapit sa kanyang presensya sa pamamagitan po ng sakripisyo ng kanyang anak, si Hesukristo po. Hindi na natin po kailangan magsunog ng mga tupa dahil nailigtas na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabanatang ito po ay nagpapatunay na sa di nagbabagong plano ng Diyos para sa kaligtasan at kanyang walang hanggang pagmamahal po sa bawat sangkatauhan, sa bawat isa po sa atin. Na walang ibang daan o kahit anumang paraan na maaari nating gawin upang mapalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang po ni Hesukristo. Marami pong salamat sa pakikinig. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay saglit po muling manalangin. Mahal na Ama, maraming salamat po sa mga salita o mensahe na ibinahagi niyo po sa bawat isa sa amin. Naway tumanim ito sa aming puso't isipan. Maibahagi namin ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Mahal na Ama, maraming salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa inyong pagmamahal na kahit po kami nagkakasala, patuloy niyo po kaming hindi pinapabayaan. Tulungan niyo po kami na makita po ang inyong pagmamahal sa bawat araw po ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang mga bagay na tama at mali, nang sa gayon po ay makapagdesisyon po kami ng kalugod-lugod po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Pagalingin niyo po ang mga kapatiran na nakikinig nito sa kanilang nararamdaman. Tulungan niyo po sila na makita ang inyong pagmamahal at ito po ang maging lakas nila. Hindi lang po ngayong araw na to, kundi po sa mga susunod pa. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming umaasa at nagmamahal po sa inyo. Wala po kami kung wala po kayo. Salamat po. Mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.